Ang saya magkaroon ng mga anak na babae. Sana'y marinig niyo ang puso ko habang sinasabi ko 'to. Alam niyo, ang magkaanak ng mga babae parang isang napakagandang regalo mula sa langit. Sabi nga nila ang mga anak na babae ay parang mga bulaklak. At totoo nga yun, sila ang nagbibigay ng kulay sa mundong ito. Minsan naiisip ko kung gaano kaswerte na maging magulang ng mga daughters. Sila yung mga little princesses na may mga pangarap na kasing taas ng langit. Nakakatuwang isipin na sa bawat yakap nila, parang lahat ng pagod at stress ay nawawala. Ang mga tawa nila parang musika sa ating mga tenga. Recently, may nakatabi ako sa ospital na mga magulang ng isang bagong pinanganak na batang babae. 7 pounds nung siya'y pinanganak, and nung araw na nakita ko siya, she was 2 days old. Ang saya-saya nila. Kahit natahimik lang sila, kitang-kita mo sa kanilang mga ngiti na talagang punong-puno sila ng joy and fulfillment. Si mommy excited daw kasi meron na siyang mabibihisan at meron siyang kasama mag-OOTD. Si daddy naman excited kasi parang may kakaibang saya daw. Feeling niya magiging daddy's girl yung kanyang anak. Tinanungan niya ako nung nalaman niya na meron kong isang anak. Hindi ba daw mahirap? Sabi ko, ang hirap naman darating at darating yun. Pero sa ngayon, i-enjoy mo yung baby mo. I-enjoy mo na meron kang naging isang gift from God. Isang gift from God. And talagang kahit sa simpleng ngiti nung bagong mommy at daddy na yun, naramdaman ko yung kanilang happiness. Simple joy. Isipin nyo, nung bata pa yung aking anak, ting umuwi ako galing sa trabaho, ang saya na nakikita ko siya lumalapit sa akin, nakangiti, na parang sabik na makita ako, yakapin ako kahit na pagod ako at yung amoy ng labas, naamoy niya. Of course, this was pre-pandemic. Siya yung dahilan kung bakit magtatrabaho ako ng mabuti kahit na pagod ako. Gusto ko bigyan siya ng magandang kinabukasan at para masustentuhan ang mga pangarap niya. Bilang isang anak na babae din, alam ko rin yung pakiramdam na may nakakausap, may na-sharean ng aking mga feelings and emotions habang lumalaki ako. So I tried my best to be that to my daughter. Marami kang sacrifices, oo, pero hindi mo na yung mamamalayan eh. Marami kang magiging heartaches. Lalo na very emotional kasi ang nature ng mga babae. But that's not a bad thing. And of course, iba-iba rin ang level ng pagiging emotional ng mga babae. But we are genuinely in touch with our feelings more. That only means na we can feel more. We can, as a mother, I can relate more to my daughter. And she can relate more to me when it comes to her feelings and emotions. Yung mga simpleng kwentuhan at bonding moments namin, kahit nasan kami or kahit kailan, sobrang saya, sobrang sarap. Tapos may mga pagkakataon din na nagtutulungan kami sa mga projects sa school or nag-research kami. Pag paminsan, tinuturuan ko siya, nakakatawa kasi sometimes siya pa yung nagtuturo sa akin nung na-research niya sa Google or tinuro ng YouTube. No? Parang ako pa yung nagiging student. Pero sa bawat pagtulong niya, natututo rin ako ng mga bagay na hindi ko alam and I welcome that. Dami nilang insights. Yung anak ko, sobrang insightful niya talaga. And ang galing ng mga ideas niya. Sometimes, magugulat ka na lang kasi saan natutunan mo? Saan nangyari? Of course, with all children, that is a joy, really. That is something that any parent will really welcome and will really treasure and cherish. With girls lang, it's just a little bit different because girls tend to share
more about, not just about their thoughts, but mostly about their insights. Kung ano talaga yung nasa loob nila, nasa puso nila, kung ano yung nasa damdamin nila. Generally, there are countries who prefer to have sons, probably because um, their sons will inherit the family business, the sons will lead the family, and there's nothing bad with that. But I remember watching a series on online on the internet that showed me a different perspective naman. The parents in that particular series really wanted to have daughters kasi daw ang daughters, pagtanda daw nila, magiging mas maaruga, nurturing kasi, and caring, and compassionate ang nature ng kababaihan. Ang mga anak na babae, laging may paraan para ipakita ang pagmamahal nila. Minsan sila pang mag-aalaga sa'yo. Ako, na raranasan ko yan sa aking anak kapag may sakit ako. Sa murang edad, alam niya kung ano yung nasa puso at isip ko at alam niya kung may kailangan ako. Not all the time na alam niya kung anong dapat gawin, pero just knowing that you need something, knowing that you need help, or you just need a hand, that makes a big difference. Saya lang talaga isipin na kahit bata pa siya, may ganung klaseng pag-aalaga na at magmamahal. Sa huli ang mga anak na babae, hindi lang basta anak. Sila yung mga kaibigan, kasama sa buhay, at naging inspiration natin. Sa bawat araw na kasama ko ang aking daughter, napasalamatan ko talaga ang Diyos sa napakagandang regalo na binigay niya sa akin through her. I really feel overflowing joy to become a parent of a daughter. Sana lahat kayo na may mga anak ng babae, makita din natin yon kung gaano sila ka-precious. Kung ikaw ay isang ina tulad ko, bigyan natin siya ng pagkakataon na talagang patibayan ng kanyang loob para makamit niya lahat ng maaari niya makamit. Kung ano talaga yung reason kung bakit siya nilikha ng Diyos. Kung ikaw ay isang ama ng isang daughter, treat her with respect and show her the kind of love that she deserves so that she will also look for that. If her vocation is for married life, she will find a man who will be just like you, who will love her, respect her, and care for her the way that she deserves. Muli ako po si Chinka Bisinga Sarmiento. Samahan niyo ulit ako sa susunod dito lang sa Basta Babae.